Hindi raw pinadaan sa x-ray machine nang naiya ang mga nasabat na kahong may lamang endangered na mga hayop. Meron kasi itong clearance mula sa Bureau of Plant Industry matapos ideklara ng mga halaman nga ang laman nito. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, ayon kay Director Teresa Mondita Lim ng Biodiversity Management Bureau, as soon as possible ay gusto nilang ibalik sa wild yung mga tarsier. Dahil ang sinasabi nga niya, napakababa nung survival rate ng mga tarsier in captivity. In fact, Connie, 11 lang na tarsier yung nakuha pero malamang daw. Mas marami pa yung hinuli pero namatay na lang ang mga ito during transit. Sa ngayon ay nasa Wildlife Rescue Center na ang mga captured wildlife. Pero ang sinasabi sa atin dun kanina, bukas na sila dadaan sa isang health check kung okay pa ba yung kanilang kalagayan. So far, wala pa naman daw emergency case. Dahil sobra na daw yung stress dun sa mga hayop, gusto nilang pagpahingain at bukas na lang muli nila ito i-check up. So, nasa 5 styro boxes ang ginamit para hayop. Yung mga hayop, inilagay pa sa mga maliliit na kahon at plastic containers bago ipinasok sa styro boxes. Halos lahat ng mga... Yes, Maki? Pero madaling mamatay in captivity. Yung iba, katulad ng monitor lizard, scalefin lizard, at Scops owl at Philippine eagle owl, ito yung mga endangered. Ibig sabihin daw nung endangered, tinatayang nasa 1,000 na lamang yung species na ito sa wildlife. So kita sa mga styro boxes, katulad nga nung nabanggit mo, Connie, na selyado ito ng mga sticker mula sa Plant Quarantine Philippines. Nakasulat sa sticker na inspected and cleared. Dahil sa sticker na ito, diretso sa cargo area, hindi na dumaan ng x-ray dahil may clearance na mula sa Bureau of Plant Industry. Pero minamanmanan na ng Wildlife Enforcement Team ang suspect na si Gerald Bravo, isang empleyado umano ng Office for Transportation Security o OTS. Kaya nang may shipment ulit, sinita na sila ng Customs Police. Alright. Tapos nung sinita yung suspect ng Customs Police, nung buksan ng mga ito, natuklasan nga yung trafficked wildlife. Yung shipment ng trafficked wildlife papunta dapat ng Japan. Ang iniimbestigahan ngayon ay saan sa Pilipinas kinuha yung wildlife at kung sino pa yung kakonsyaba ng mga suspect. Ayon kasi sa isang source, twice a month kung magpadala abroad yung suspect at ilang taon na raw niya itong ginagawa. Connie? Nako, unang-una sa lahat, Maki, na pagtanto na ba ng mga kinaukulan kung yung mismong sinasabi nga na papeles mula dito sa Plant Industry, Bureau of Plant Industry ay authentic. Unang-una yan. At pangalawa, definitely kung ito ay talaga nanggaling nga doon sa Bureau of Plant Industry, sino naman ang kasabwat? Ayun na nga. So yun nga yung tinatanong natin sa kanila kanina. Ang hinihingi actually ng mga taga-Biodiversity Management Bureau talagang mas malalim pa na investigasyon. Dahil pati yung mga papeles, yung mga dokumento na sinasabi mo, kailangan tignan at sino pa ang pwedeng naging kasabwat sa pagpupuslit ng wildlife. Kasi ang sinasabi, ang declaration kasi ay ang i-transport daw mga halaman. So nung nakita kasi natin yung mga nakumpiska, konting halaman lang naman. Ang sinasabi kasi halaman sa ibabaw tapos sa ilalim yung traffic wildlife na. Pero ang konti ng halaman, so kahit naman sa sobrang konti nun, buksan mo lang ng konti box, makikita mo ng may laman yun na mga endangered animals. So ang sinasabi lang sa ngayon kailangan pa itong investigahan. Alright, talagang malalim yan dahil ang daming mga kasabwat para sabihin nga natin na talagang taon na ang ginagawa nitong operasyon na ito, di ba, Maki? Malalim ito. No? So, hindi ito po pwedeng basta sabihin kasi ngayon na meron ng resulta. I'm sure maraming matatamaang matataas na opisyal din yan. Tama. yun. Ang sinasabi nila kasi kanina, pero ayaw kasi magpakilala. Sabihin na lang natin, sabi ng isang source natin na medyo nasa katungkulan sa kanilang investigasyon, nasa 3 taon na sa kanilang lumabas sa kanilang investigasyon. In a span of 3 years,
at least twice a month, may shipment itong suspect. At least yun yung lumalabas sa kanilang investigasyon. So, yan will be part of the investigation too, Connie. Sana talagang magkaroon ng resulta ito na talagang pakikinabangan ng talagang yung sistema ba, hindi ba? Hindi yung parang mahuhuli at mapapakawalan pag nawalan na yung interest kumbaga sa pagko-cover media, Maki, hindi ba? Magpapasalamat na kami sa yung lalo na kasi ang sinasabi nila sa atin, Connie, napakalaki nitong illegal wildlife trafficking. Sa Asia lamang, sa isang taon, $20 billion ito. So, ang laki kasi ng demand. Tapos, napaka-porous ng border natin. Napakahirap talagang i-contain. So, isa yun sa mga problema nitong mga taga-DENR. Alright. Maki, thank you sa yung update na yan at magbantay tayo ng husto. Salamat.